Magandang umaga. Narito tayo. Nais ko lang po nga ipaabot yung mga impormasyon po na nakukuha ng ating mga kaibigan. Babala lang po ito sa lahat po na makapanood. Kung kinsa man, kung sino man po yung mga tao, kung meron man po nga pupunta sa kabahayan po ninyo para magbigay po ng mga pampain na pira, kung ano po ang gusto po nilang ipagawa sa inyo. Kung nakita man ninyo na meron pong kabutihan po na epekto nito, pero hindi nyo alam sa kabilang banda ay ikakasama pala sa inyo. Kaibigan, ano po ba talaga ito nasabi po ninyo? Bago po ba ito na impormasyon? Marami na po daw itong nabiktima, guys, no? Kaya lang, kung sino man po yung mga tao na pwedeng mapagkatiwalaan, kung magde-declare po yung mga barangay natin at saka basta nanggaling po sa government, mga legal na papers, pwede po tayong magkampante. Ngunit kung mayroon mga tao na pupunta sa inyong bahay para lang ganito yung gagawin, na hindi po maganda po ang kanilang basta makikita ninyo talaga yung mga tao na hindi po maganda ang kanilang pakay sa inyo. No, kung ano man po ang kanilang pangbibigay ng pira para lang po kayo ay maakit, wag po. Ito po yung sinasabi ng ating kaibigan, yung mga antikristo ngayon, yung mga siksik ay patuloy po ang kanilang pambibiktima. Naalala po ba niyo, guys, na mayroon po mga balita yung maraming pumipila. Kung sa gobyerno man po yun na nanggagaling yung pag-i-scan po ng mata, okay lang po yan. Pero hindi po ninyo alam ang epekto, no? Kaya dapat mag-ingat tayo, kaibigan. Grabe. Alam po nyo, guys, napakarami nang nakapasok po ng mga demonyo dito sa atin bansa. Nakikita natin doon sa Cebu, mayroon pong nagtaka. Bakit po yung 61 na Black American, bakit po nila nagawa na maganyan po doon? Di po nyo alam, marami pong mga modus ngayon. Kaya dapat mag-ingat kayo. Lalo na yung mga kidnapper, di ba? Nagpapatuloy pa rin ngayon. Pero meron akong meron akong nakita ba na kakaiba po nangyari. Mula nang nagkagulo, guys, Duterte ipinahuli, nakagulo sa atin parang walang madalang po yung balita na meron pong mga dukot na mga bata. At saka yung marami lang mga cause ngayon, yung mga rape na mga adik, yung mga bata, kawawa. Ano po maipaabot po nyo ngayon sa babala po nyo na nakikita ngayon, tay? Ha? Ay, Diyos ko po. Guys, babanggitin natin Sinabi ng ating kaibigan noon, marami po mga demonyo ngayon na pupunta po dito sa atin at saka mambibiktima sa pamamagitan ng pira. Na kung ano man po ang kanilang ibibigay sa iyo, kahit meron silang ibibigay po ng mga product o ano man yan, ililista ka, wag kayong magpapalista. Wag po nyo ibigay po ang inyong mga pangalan agad kasi hindi po ninyo alam na gagamitin yan sa mga jablo para po kayo ay mabigyan po ng problema pagdating ng panahon, guys, na nakuha ang inyong pangalan. Hindi po nyo alam na mayroon mga ganitong mga plano. Ito po yung mga grupo na hindi po ninyo alam na mayroon na pala kayong kaso na hindi maganda dito sa atin. Yung mga pangalan na kinukuha nila ay yun po ang gagawin po nila para po ay ilalagay po kung ano man po ang nasa system po ngayon, guys. Kaya dapat po talaga, kasi nakikita na ating kaibigan, meron siyang ipinapahiwatig na hindi po niya pwede na sa publiko. Bakit tayo? Nako, ito po ang tandaan ninyo, guys, yung pag i-scan po talaga sa matay dili man ginamaayo sa tinuod lang. Pero kung kuan man sa gobyerno, okay ra daw na.
Pero kung mga tao lang na sarili na mag-i-scan, delikado jud daw na, no? Dapat kamo mag-amping mo karon. Dapat susihon ninyo kung mga gobyerno ba na ang niadto sa inyong balay na para po kayo ay ganyanin, no? Kasi marami po talagang mga mudos na hindi po na pwedeng mapagkatiwalaan dahil po sa pira. Kaibigan, meron po akong kumusta po yung kaso ni Tatay Digong? Sana naman po, kaibigan. Salamat po sa update, guys. Si Tatay Digong ngayon, mabuti po ang kalusugan, ha. Ngunit ang nakakaawa lang po yung attorney po niya na nagkakasakit po doon. Iwan ko lang kung makapagpatuloy pa ba ang kanyang pag-suporta kay Tatay Digong, no? Dapat po na maghanda na lang po tayo kung ano man po ang mangyayari sa mundo. Kung ito man po ay kalooban ng ating Panginoon, ay tanggapin natin dahil po sa kasalanan po ng ating nagawa. Kaya hanggang dito na lang muna yung aming pag-upload, pagbibideo at pagpapaabot yung mga impormasyon na natatanggap po ng ating mga kaibigan. Sana po wala pong magalit sa atin, hindi naman po ito pambabastos. Wala po tayong ginawang kasamaan dito. Sana kung sino man yung mga basyo na hindi po nakagusto sa ating channel, pwede po kayong umalis dito sa channel ko. Hindi po namin ito pinipilit, no? Ang sa amin lang, kung ano man po ang ipaabot ng ating kaibigan, yun din po ang susundin namin. Kaya uuwi na lang ako, guys. Kaibigan, dito na lang ako, ha. Salamat po sa inyo. Oo, hindi lang ako magtatagal dito kasi meron pa kaming gagawin po ni Ramil para po sa mga request ng mga tao na meron po daw nangangatok po doon sa kanila, guys. Meron bumalik naman po, kaya dapat mag-ingat po ang lahat, lalo na po yung mga tao na mga kampante po sa mga kabuntukan, no? Salamat po kasi marami na po mga demonyo ngayon. Ang pinupuntahan po nila ngayon, yung mga demonyo, madali talaga nila na mailad ba ang suok-suok na mga lugar, lalo na yung mga tao na malayo sa city. Kana gyud ang ilahang tumong karon, ayaw mo pailad. Kay sa syudad karon bright na manggod. Oo, kabalo na sila kung unsay mga panghitabo nga plano sa mga demonyo. Kana ra gyud akong ipaabot sa inyo, ha. Mag-ampintang tanan ug ayaw mo kalimot sa pag-ampo piminti. Idasal po natin ang ating presidente, sana po ay hipuin na maging maayos po ang kanyang pamumuno dito. Yung problema ay sana po ay malutas po niya. Sana po hindi po siya magpapadala sa mga taong nakapaligid, sa mga taong nagagalit sa mga Duterte, para wala pong mga inosenteng madadamay po dito kung sakali man na mayroon po i-declare po yung mga tao na mga supporters po ng magkabilang panig.